guys! This is Teacher Ala and sana magustuhan nyo ang topic natin ngayon. So, ang topic natin ay bakit hindi ka nakapasa sa DepEd ranking. So guys, bago tayo magsimula, magpapasalamat muna ako sa mga 631 subscriber. And guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, share, and comment na rin po kayo. And of course, magpa-membership na rin po kayo para mas updated po kayo sa aking YouTube channel. So, ang una mong gagawin ay ang first register. Ang una mong gagawin ay lumapit ka sa pinakamalapit na district ninyo kasi dun ka magsisimula magpa-register. Kapag hindi ka nakapag-register, so hindi magiging valid yung pag-a-apply mo kasi first step yung registration. Kapag may mga code na or kaya mga code, like for example dito sa amin may mga code kasi sa amin, hindi talaga yung name namin yung inilalagay. So, code, kapag may code na kami, pwede na kami magpasa ng mga papel, ng mga CAV namin, mga TOR, mga ano pa bang mga documents doon. So, and then, pagpasa namin, ipopost doon kung nakapasa ba kami sa RQA, yung code lamang walang pangalan. So, tatawag yung division. Doon na sila tatawag. At sasabihin na nakapasok ka na sa Teacher 1 or hired ka na. So, first na gagawin mo ay mag-register. Kapag hindi ka nakapag-register, so walang saysay yung pag-a-apply mo. Next is demo. Alam mo ba ang pinakamahalaga talaga para kahit sa mga beginner or kaya kahit sa mga baguhan pa lamang sa pag-a-apply sa Teacher 1, yung demo talaga. Alam mo yung ilang points ang demo? 35 points lamang po ang demo. So, kapag naka-50 ka sa RQA, direct pasok ka na agad sa RQA. So, yung demo is 35 points. Kapag na-perfect mo ito, at na-perfect mo ang TRF, dun, sure na ako na makakapasok ka sa RQA. So, first is demo. Ano nga ba ang demo? Kailangan mo mag-demo kasi kung hindi ka makapag-demo, liliit yung tsansa na makakapasok ka sa RQA. Kasi yung points pa lamang sa demo is 35 points. So, malaki na yon kasi wala ka pang experience. Wala ka pang experience, training, or kaya yung education mo, 0 points pa kasi nga baguhan ka pa lamang. So, sa education kasi kailangan ng masteral. So, kapag na-perfect mo ang demo, well, that's good. So, next is the TRF, the 25 points. So, 35 plus 25, makakalikom ka ng 60 points, which is ang pasok lamang sa ranking or sa RQA ay 50 points. So, kapag na-perfect mo lahat, well, pasok ka na, congratulations. Kaya nga, sabi ko sa inyo na kailangan galingan mo sa demo or TRF. Kahit nga lang sa TRF, maka 25 points ka, kahit na 20 points ka lang, pwede ka nang makapasok kasi 55 points overall. So, ang gagawin mo is, kailangan mo lang mag-study sa mga TRF, yung demo mo, kailangan yung mga lesson plan, naka 4 A's, depende sa gusto ng inyong district. Or kaya, depende kung gaano ka-active, hindi lang active, gaano ka kahusay sa pagtuturo ng demonstration mo. Ibigay mo na lahat kasi first and last mo na dapat yun na demo kasi papasok ka na sa pagiging Teacher 1. So, the TRF naman, marami namang source ng TRF. Diba, sabi ko naman sa ibang video, may mga question and answers doon na kailangan i-memorize mo lang. Alam ko mape-perfect mo yan. So, guys, paano nga ma-avoid ang mga mistake? Pag-aralan mo muna lahat. Huwag mong madaliin yung sarili mo. For example, for me nag-aral kasi ako agad ng TRF. Paano sagutin yung mga TRF, yung mga tanong, at paano sagutan. So, syempre, nag-memorize rin ako. Then, yung sa demo, ano bang kailangan? 4 A's, yung ginawa mo is 5 A's, 3 A's lamang. So, kailangan is naka 4 A's, sumunod ka kung ano yung mga kailangan mo sa anong kailangan ng district mo. So guys,
That would be all. I hope may natutunan kayo. At guys, don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye.